sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 14, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC. NBI Executive Jeremy Loto kinwestiyon ng Senator Judge kung may kakayahan ba si Vice President Sara Duterte na magpapatay ng tao. Senador Dante Marcoleta isinilalim sa Independent Medical Examination sa Philippine General Hospital. CIDG handa nang iharap ang senador sa Sandigan Bayan sa July 15. Deworming program sa mga eskwelahan tuloy pa rin ayon sa DOH. Pagkamatay ng estudyante matapos purgahin, iniimbestigahan pa rin. 5 miyembro ng Gapos Gang na nagpanggap na pulis at tumangay ng milyon-milyong pisong cash at alahas timbog. At kami ay nagpapasalamat sa suporta, lalo-lalo na ang A2C. Sa good news, 13 milyong puno na itanim ng Million Trees Foundation sa loob ng 9 na taon. At sa balitang showbiz, Bea Alonso at negosyanteng si Vincent Co kasal na umano ayon sa reports. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi na ihaharap ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zuleika Lopez dahil hindi na nila kinakailangan. Itinuloy naman ng depensa ang cross-examination kay NBI Executive Jeremy Lotoc na kinwestiyon rin ng Senator Judge kung may kakayahan ba ang Vice Presidente na magpapatay ng tao. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Muling pinuna ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pag-cross-examine sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotoc ang ilang discrepancies ng NBI investigation report. Si Lotoc ang NBI cybercrime chief noon na nag-authenticate sa video ng pagbabanta umano sa buhay ng pangulo at ilang miyembro ng First Family. Don't you think that these errors constituted violations of due process? The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na ang NBI mayroong findings at ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Sunod na kwestiyon ng depensa kay Lotoc kung paano lumabas sa kanilang investigasyon na natakot ang Pangulo sa muna yung mga banta ni Duterte. After the statements of VP Sara, you interpreted the mind. It's like you went into the mind of the alleged offended parties, BBM, FL, and the speaker, and based on your own interpretation, you determined or concluded that they were threatened. Is that not the case? Ang sinabi doon ng Presidente, nakakabahala yung mga narinig natin itong mga nakaraang araw. And then isa itong kriminal na pagtatangka, ito yung aking papalagan. So at that moment, the President took the utterances serious and real, sir. Pero, iginit ng depensa na 6 na buwan makalipas ang kontrobersyal na online press conference ni Duterte, sinabi ng Pangulo na handa siya makipag-usap. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Ipinakita rin ng depensa ang ilang news articles noong May 2026 kung saan inihayag ng Malacanang na walang destabilization plot laban sa administrasyon. Pati ang pahayag ng bise noong June 12, 2026 interview na hindi niya kukuhanin ang posisyon ng Pangulo. Kasunod nito, tinanong ng ilang senator judges si Lotoc kung bakit sa tingin niya ay may kakayahan ang pangalawang Pangulo na magpapatay ng tao. Anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin? Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay
hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya. Matapos ang pagtayo ni Lotok sa witness stand, inanunsyo naman ng prosecution na hindi na nila iharap na testigo si Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, na 2 araw nang nasa impeachment court sa bisa ng 2 araw na subpoena. Pati si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello dahil unnecessary at redundant o paulit-ulit na nila ito. Sa Miyerkules walang iharap na testigong prosecution kaya't isasala na impeachment court ang nakabinbing 2 subpoena para sa pagpresenta sa selyadong BIR box laman ang tax documents ni VP Duterte at kanyang asawang si Manasseh Carpio. Pati ang bank records ng mag-asawa. Magsasagawa rin ng mga senador ng caucus o pagpupulong Miyerkules ng umaga. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nahuli ng Marikina PNP ang 5 miyembro ng Gapos Gang matapos salakayin ang isang bahay at tangayin ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng cash, alahas at gadget. Dahil sa presence of mind ng biktima, nakatsempo itong makapag-text sa pulisya na agad namang nakaresponde. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nakunan pa sa CCTV ang mga sospek sa isang parking area sa Marikina habang pinagpaplanuhan ang gagawing pagsalakay sa isang bahay sa Barangay Concepcion 2, Marikina City nitong July 13. Nagpakilalang pulis ang mga kawatan at maghahain umano ng search warrant. Masabi natin na sila ay isang membro ng Gapos Gang dahil doon sa modus ng kanilang paggawa na pinapasok nila yung bahay at kanilang ginagapos yung mga biktima po nila. And from there po, kinukuha po nila yung mga gamit, mamahaling gamit, mga pera, alahas po. Nang tumangging papasukin ay dito na sa pilitang pinasok ng armadong grupo ang bahay at pinutol ang linya ng mga CCTV. Pinwersa ng mga kawatan ang may-ari ng bahay na mag-bank transfer sa pamamagitan ng cellphone at dito na nakapag-text ang biktima sa Marikina PNP. Mahuli dito ay 5 armadong lalaki pero mayroon pong nakatakas na 3. Nakuha actually nila yung cellphone. Aside po dun sa mga mamahali na alahas, na cash na nasa vault na 300 na nasa suma total 3.4 million po lahat. Nagpapatuloy ang manhunt operation sa 3 nakatakas. At base nga po dun sa pangalap natin na impormasyon dun sa ating 5 nahuli ay July 8 pa po ay nandyan na po sila at talagang inikot-ikot na daw po nila accordingly yung bahay po ng kanilang biktima. Bali, na-retrieve sir natin yung relo ng ating victim na lalaki, yung kanyang iPad, 5 baril, 4 na sumpak po doon at saka isang kalibre 19. At yung kalibre 19 po ay mayroon po siyang 2 magazine na loaded po siya. Ang mga sospek ay mga taga Nueva Ecija at nanghinga ng pahayag ng Balitang A to Z team ang mga ito. Sir, kami, no comment po muna kami. Sa, sa korte na lang po kami magsasalita, sir. Sasampahan ng kasong usurpation of authority, falsification of public documents, illegal possession of firearms, at robbery with violence and intimidation of person. Payo ngayon ng otoridad sa publiko. Isa sa biktima ay nandun yung kanyang presensya na dahil mayroon po siyang numero dun sa kapulisan po natin kung kaya't yun po yung nakatulong para makapag-send po kagad siya ng mensahe. Dagdag ng PNP na mahalagang kabisado ang mga emergency hotline at laging isaradong maigi ang gate at pintuan ng bahay. Kung alanganin sa mga taong kumakatok ay huwag pagbuksan at laging maging mapagmatyag sa kapaligiran. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Ito ay habang patuloy umano ang pamahalaan sa pakikipagtulungan sa mga partner para pabilisin ang pagpapatayo ng mga bagong renewable energy facilities. Nitong Martes pinangunahan ni PBBM ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Gapan, Nueva Ecija kasama sina First Lady Liza Araneta Marcos at Metro Pacific Investment Corporation Chair
Chairman at CEO Manny Pangilinan. Ang Mterra Solar Phase 1 ay proyekto ng Meralco Power Gen Corporation at unang yugto ng inaasahang magiging pinakamalaking integrated solar, photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo. For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal accounted for 57% of the total power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%. Such an energy mix leaves us more vulnerable to fluctuations in global fuel prices and developments in the international market, as we have experienced in the last few months, and it underscores the importance of diversifying our energy sources and how we must be committed to moving that mix in the direction to favor renewables. Inihayag ng Department of Health na hindi nito sususpindihin ang dekada ng National Deworming Program sa kabila ng pagkamatay ng isang grade 4 pupil sa Cavite. Ayon kay Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, nananatiling ligtas at epektibo ang programa pero mas mahigpit na sa implementasyon nito. Mas paiigtingin din ng ahensya ang pagpapaalam sa mga magulang patungkol sa posibleng adverse effect ng gamot at sa mga dapat gawin kapag nakaranas ng sintomas ang bata. Mula pa noong 1999, gumagamit na ang pamahalaan ng albendazole sa Mass Drug Administration Program para labanan ang mga parasitikong mga worms. Diniin din ni Domingo na hindi nagdudulot ng impeksyon ang gamot at ang sepsis ay nangyayari kapag may mikrobyong kumalat sa katawan at hindi nakayanan ng pasyente na labanan ang naturang impeksyon. Samantala, hinihintay pa rin ng ahensya ang resulta ng otopsiya na isinagawa ng National Bureau of Investigation. Humina na bilang low pressure area ang dating bagyong Josie habang kumikilos pa hilagang silangan sa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng sentro ng LPA, mahigit 1,000 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansang direktang maapektuhan ng sama ng panahon ang Pilipinas sa mga susunod na araw at posibleng tuluyan na ring malusaw sa karagatan ang natitirang sirkulasyon. Gayunpaman, patuloy na magdudulot ang habagat ng malalakas na ulan sa iba-ibang bahagi ng bansa. Samantala, lumakas naman bilang isang tropical depression o mahinang bagyo ang isa pang LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang galaw ng bagong sama ng panahon. Future doctor na si Rabia Mateo. Ibinahagi nga ng Miss Universe of Philippines 2020 na opisyal na siyang enrolled sa Doctor of Medicine program ng University of Santo Tomas. Bago pasukin ang mundo ng pageantry, nagtapos si Rabia ng Bachelor of Science in Physical Therapy sa Iloilo Doctors College noong 2018 kung saan gumraduate siya bilang cum laude. 2 taon matapos ito, nasungkit niya ang Miss Universe Philippines crown at pumasok bilang top 21 semi-finalist sa Miss Universe 2020. Nitong Marso, ibinahagi ni Rabia na nakapagtala siya ng 741 General Performance Score sa National Medical Admission Test o NMAT. Sa panibagong yugto na ito, patuloy na ipinapakita ni Rabia na kayang pagsabayin ang pangarap, disiplina at serbisyo. Good luck and congrats sa bagong milestone, Future Dr. Rabia. Susunod, resulta ng medical exam ni Senator Marcoleta. Clearance na nga ba para tuluyang makadalo sa kanyang plunder case sa Miyerkules? At Bea Alonzo at Vincent Co, maugong na, ikinasal na. Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Dinala ngayong Martes ng umaga sa Philippine General Hospital si Senator Rodante Marcoleta para sa order na medical examination ng Sandigan Bayan. Sa kabila nito, inaasahang dadalo ang senador sa unang pagdinig ng kanyang plunder case ngayong darating na Miyerkules. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Naka-wheelchair na inilabas ng Philippine National Police General Hospital si Senator Rodante Marcoleta Martes ng umaga. Dinala ang senador sa Philippine General Hospital ngayong Martes para sa medical examination kasunod ng direktiba ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ito'y para matukoy nila kung kailangan pa nga bang manatili ni Marcoleta sa ospital. May 2D echo, may x-ray, ginawanan din ng dugo. So, yon lahat ng laboratory na possible na gawin sa kanya, ginawa naman po. Naka-specify po dun sa order ng Sandigan Bayan that after the medical evaluation at the UP-PGH, ay ibabalik po siya dito sa PNP General Hospital. And then siguro, the Sandigan Bayan will issue further orders kung ano po ang magiging status niya. Paliwanag ng PNP, standard protocol ng kanilang ospital na isakay sa wheelchair ang sino mang ilalabas mula PNP-GH. Nilinaw din ni Ko na nakaposas ang senador at suot ang orange detainee shirt sa ilalim ng protective vest at jacket na kanyang suot. Nilalatag natin is commensurate, always commensurate to whether pwedeng sa threat, sa tao, or yung ano po natin. We do not want anything to happen, of course, to the senator, especially while under the custody and care of the PNP. Dagdag pa niya para aniya sa seguridad ni Marcoleta ang pagsusuot niya ng protective vest. Kinahaponan din ngayong Martes ibinalik ng PNP-GH ang senador. Ayon pa sa PNP, wala umanong life-threatening illness si Marcoleta o anumang bagong karamdaman habang nananatili sa kanilang ospital. Before na bumalik kami ng Camp Crame, I talked with the head of UP-PGH kung ano yung resulta. So far so good. And hihintayin na lang natin yung medical evaluation niya na yung on paper. Una nang na-diagnose ng PNP General Hospital ng mild pneumonia at elevated cholesterol at blood pressure ang senador matapos maaresto para sa non-bailable plunder case kaugnay ng undeclared 75 million campaign donations noong 2022. Pagtitiyak naman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, handa at kayang dumalo ni Marcoleta sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kanyang plunder case sa July 15, Miyerkules. 8:30 ng umaga, inaasahang magsisimula ang hearing ng Sandigan Bayan 3rd Division sa plunder case ni Marcoleta. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa iba pang balita, bumuo na ang Philippine National Police ng Special Investigation Task Group para pabilisin ang investigasyon sa pamamaril sa isang American Marine biologist sa Sibulan, Negros Oriental. Kinilala ang si 33 anyos na biktima na si Dr. Kent Carpenter na kilala sa kanyang trabaho sa Marine Biodiversity. Ayon sa Police Regional Office Negros Island Region, tututok ang SITG sa case build-up, intel gathering, forensic evidence processing at operasyon para matukoy at maaresto ang mga salarina. Ayon naman kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco, may person of interest na sa kaso pero bine-beripika pa ang mga impormasyong natatanggap ng mga investigador. Kabilang sa tinitingnang motibo ang robbery matapos umanong makuha ang pera at ilang personal na kagamitan sa bahay ng biktima. Gayunpaman ayon sa PNP, hindi pa isinasara ang iba pang anggulo kabilang ang posibleng kaugnayan ng krimen sa kanyang trabaho, personal na buhay o negosyo. Nananawagan din ng PNP sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa investigasyon. Obvious na tinitignan natin dahil nga kinuha yung pera at but isa lang yon sa tinitignan natin. We will check all angles, itignan po natin lahat ng pwedeng motive talaga. It could have been done to mislead yung investigation. We have other ways naman of ascertaining yung identities ng mga ganito suspect even if they wore yung bonnet. Lahat po ng investigative natin will be used.
Agad na inaksyonan ng pulisya ang bomb threat sa 5 paaralan sa Barangay Santa Lucia sa Blayan Occidental, Mindoro matapos makatanggap ng mensahe ng banta sa group chat ng paaralan. Walang nakitang anumang uri ng pampasabog sa iba-ibang paaralan pero patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani. Samantala, muling sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa San Jose National High School, Tacloban City ngayong Martes. Ayon sa ilang mga magulang, nakatanggap muli ng panibagong banta na manggugulo umano sa paaralan. Isang linggo matapos maibalik ang face-to-face classes doon. Matatandang 3 ang nasawi sa pamamaril sa paaralan noong nakaraang buwan. Wala pang pahayag ang DepEd Tacloban City at ang pulisya kaugnay ng panibagong banta. Hindi naniniwala ang Philippine Coast Guard na walang kinalaman ang Chinese government sa pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng teritoryo ng China ang Batanes. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, walang ganap na freedom of expression o kalayaan sa pag-iisip at pagpapahayag sa China. Kaya mahirap anyang maniwala na bigla na lang maglalabas ng ganitong pag-aangkin ang mga scholar. Anya hihikayatin na palakasin pa ito ng state media at sasabihin ng Chinese government na wala umano itong kinalaman. Idiniin naman ni Tariela na kailangan agad tutulan ang ganitong mga pahayag habang nasa antas pa lang ng academic claim. Samantala, pinuri niya ang pagkondena ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., National Security Advisor Eduardo Año at the National Historical Commission sa mga kasinungalingan ng umano'y Chinese scholars, lalo't mahalagang manatiling matindi ang pagtutol ng Pilipinas para hindi mapalusot ang anumang tangkang baguhin ang kasaysayan at palawakin ang kasinungalingan ng China. We need to understand there's no, in China, there's no freedom of expression. There's no free thinking there. So I don't believe that a Chinese scholar would think out of it and then give it to the state media, amplify it, and then the Chinese government would say, we don't have anything to do with it. So my argument is that, this kind of flow of misinformation Nasagip ang isang Philippine Eagle matapos ang hinihinalang pag-atake ng mahigit 30 unggoy sa Bukidnon. Ayon sa isang katutubong lumad na nagligtas sa agila, namimitas lang siya ng prutas sa bundok nang makarinig ng malalakas na ingay mula sa kagubatan. Doon na niya nakita ang pag-atake ng mga unggoy sa Philippine Eagle. Agad naman umanong iniligtas ang agila at dinala sa pangangalaga ng Environment Department. Sasailalim ang ibon sa medical exam at rehabilitation para matiyak ang kalagayan nito. Ang Philippine Eagle ay isa sa pinakapambihira at pinakamahalagang ibon sa bansa, kaya mahalaga ang agarang pagresponde para sa kaligtasan nito. Mainit na balita mula sa showbiz world. Kumpirmadong ikinasal na nga sina Bea Alonzo at businessman na si Vincent Co. Sa Facebook reel ni OG Diaz, nagpakasal ang dalawa sa Makati City Hall nitong Lunes, bandang alas 7 ng gabi. Nauna na rin nag-post si Makati City Mayor Nancy Binay ng larawan kasama si Bea sa kanyang opisina na may caption na "Coffee with my coffee mate" at hashtag na "One more chance." Ayon naman sa ulat ng Abante, si Mayor Nancy Binay ang nag-officiate ng kasal na dinaluhan ng 6 na tao. Dagdag pa ni Ogie, super intimate at pribado ang kasal at hindi umano kasama ang kanilang mga pamilya. Matatandaang nauna nang kinumpirma ni Bea ang relasyon nila ni Vincent noong 2025. Congratulations at best wishes, Bea and Vincent. Congratulations, Bea Alonzo and Vincent Co. Finally, they got married na sa Makati noong July 13 at 7 p.m. Oh, di ba? Nga, meron nga nagpadala sa akin ng retrato. Ay, oo nga, confirm nga, sabi ko. Meron din silang COM o Certificate of Marriage
Oo nga, sila na, di ba? Sa aming pagbabalik, Million Trees Foundation nakapagtanim na ng 13 milyong mga puno. Ambag ng Balitang A to Z at ZBNI sa misyon, kinilala. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Isang milyong bagong puno kada taon. Yan ang hamon na pinasimulan ng MWSS taong 2017 at ipinagpapatuloy ngayon ng Million Trees Foundation. Kumustahin natin kung paanong naaabot ng MTF ang target na yan at kung paanong kasama sa pag-ambag ang Zoe Broadcasting, Light TV, Balitang A to Z at inyong lingkod. Ang Balitang A to Z Good News ni Annie Cristobal. Good news mga ka-A to Z! Umabot na sa 13 milyong puno ang naitanim sa nakalipas sa 9 na taon sa ilalim ng programa ng Million Trees Foundation. Higit-higit pa yan sa target ng 1 milyong puno kada taon. Basically, is to protect our watersheds that provide potable water to to Metro Manila. Critical po ang pagtatanim ng puno at pagprotekta sa mga watersheds na ito. That's also our active action in terms of anti-flooding. Kaya naman bilang pasasalamat, ginawaran ng pagkilala ang iba't ibang porters na kasamang nagtanim ng mga punong ito. Sa seremonya na ginawa sa Estancia de Lorenzo sa San Mateo, Rizal, isa sa kinilala ang ambag ng lokal na pamahalaan ng Maynila dahil sa 100,000 bamboo trees na itinanim nito sa lungsod. And for NCR, if we have 16 cities there, and we all commit to planting 100,000 trees, sir, in a year, 1.6 million trees na po ang maitatanim natin. Probably the next foundation you'll create is Annual Billion Trees Foundation. Kasama rin sa binigyang pagkilala ang Zoe Broadcasting Network Incorporated, Light TV, Balitang A to Z at anchor na si Barbie Mulak bilang tinig ng kalikasan at kaagapay sa pagtataguyod ng mga misyon ng MTF. Pero ika nga, hindi natatapos ang misyon, kung kaya't nagpirmahan rin ang bagong commitments ang iba't ibang organisasyon para sa pagtatanim ng mas marami pang puno. Nakakaya naman sundan yung mga 6 digit. But since I'm turning 40, I am committing 40 trees for Kaya naman sa event na ito pa lang ay naipangako na para sa paparating na ika-10 taon ng Million Trees Challenge ang pagtatanim ng 1,523,940 na puno. Kami ay nagpapasalamat sa suporta, lalo-lalo na ang A to Z, at nag-pledge po ang ating kaibigan na si Miss Barbie ng 40 trees. There's no minimum pledge, but this is coming from the heart. So lahat po tayo pag nagtanim ng 1 puno, 2 puno, 40 puno, or anumang puno na itatanim natin, this will help. Yan ang ating good news sa Balitang A to Z. Ako si Annie Bico Cristobal. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating punong ministro ng UK na si Benjamin Disraeli. Ang sabi niya, ang hustisya ay katotohanang isinasabuhay sa gawa. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.